27 taon ng kasalang mag-asawang Ernie at Marina. Hindi lamang pinagtibay ng matrimonyo ng kasalang kanilang samahan, magaling din sila sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo bilang supplier ng mga isda sa Batangas. Swerte talaga ni Suki. Laki ng kita, araw-araw, libo-libo. Hindi naman, ikaw. Uy, magaganda yung mga paninda ngayon. Ngunit kaakibat ng paglago ng kanilang kabuhayan ay ang pagkaingit ng mga karibal nila sa negosyo. Ate Marina, ano po nangyari sa inyo? Tulungan niyo po kami! Dinala siya sa ospital kung saan naging kritikal ang kanyang kondisyon. Anong nangyari? 50-50 na ho si Ate Marina. Oh. Tinamaan po ng baril sa kamay, sa tenga, sa tiyan po at sa paa. Abay, nang dinala po namin dito, nakalaylay po ang paa. Sino dito yung pamilya ni Marina Barrion? Ako ho. Ako ho ang biyanan niya. Ligtas na ho siya. Nakaligtas man sa bingit ng kamatayan si Marina, nawalan siya ng pag-asang mabuhay nang malamang pumanaw na ang kabiyak. Basta ka na. Huwag ka nang mag-alala. Ay, tamasakit nga po nun. Bagay yung mister ko, hindi po kami naghihiwalay. Pero sa huling sandali niya, tinabunan po siya ng lupa nang hindi ko nakita. Habang inililibing nga po siya, ay nasa ospital ako. Masakit. Mas mabigat na pasanin ang kanyang dinala nang makalabas siya ng ospital. Gabit araw hindi po ako nakakatulog. Minsan po sa hating gabi, parang sa kagustuhan ko po siyang makita ulit. Ang ginagawa ko po, pipikit po ako tapos mumulat po akong bigla. Baka sakali ko po makikita ulit siya. Bukod sa pangungulila, unti-unting nawala ang mga naipundar ng mag-asawa dahil sa laki ng ginastos nila sa ospital. Hindi ako nakakapaghanap buhay. Yung mga anak ko yung naghahanap buhay. Wala na nga po kaming sasakyan, naubos ng lahat. So yung mga bata ko po, naarkila. Palengke po. Kayo ba mga anak ni Marina? Opo. Ay, hindi na ho. Baka madamay pa ako dyan. Wala po akong inisip noon, kundi babawi ako. Sa gitna ng pagkalunod ng puso ni Marina sa paghihiganti, iniaahon siya ng makapangyarihang kamay ng Diyos dito. Isang imbitasyon ng kaibigan ang kanyang pinaunlakan. Maya-maya po, habang kami nagkakakwentuhan, may dumating po na kabataan. Si Pastor Marwin. Pinatayo na kami, kumanta. Tapos po, yun, may Bible. Nagbasa po ng Biblia. Nung nag-umpisa nga kami, bakas ko sa kanyang mukha na talagang meron siyang pinagdadaanan. Dahil una ko siyang makita ay dalawa pa yung saklay niya. Habang nagbabasa po si Brother Martin, nakatingin lang po ako sa kanya at hindi ko po namamalayan, natulo na po yung luha ko. Nagpatuloy siya sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Doon po sa bagay na yun, talagang nagsimula po uling ako ay lumaya. At doon ko nga natutunan na talaga kailangan nating magpatawad. Sa sarili ko, parang wala na akong yung maghiganti. Tapos narinig ko nga sa Panginoon na ipaabaya mo sa akin ang lahat at nasa Kanya ang paghihiganti. Kaya ang ginawa ko po, kay Lord ko na lang ipinaubaya. Pumanaw ang suspect sa isa pang ambush sa ibang biktima. Nabaril ito ng SWAT sa pagtakas nito.
Sa loob ng 5 taon, nakita ko doon sa buhay niya, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagkakilala sa Panginoon, na unti-unting may binabago yung Diyos. Sa karakter, sa ugali, sa pananampalataya, sa pagkilos. At nagulat ako nung 2 saklay, isang saklay, tapos makita ko siya, wala na saklay. Nagulat ko po, nanay, bakit wala kayong saklay? Baka ko kayo matumba. Ang sagot niya lang sa akin, si Lord ng saklay ko, Pastor. Dahil magaling na si Marina, muli siyang nagsimulang magnegosyo na pinagpalang lubos ng Diyos. Noong makakilala ko sa Panginoon, parang sumaya ulit ako, sumigla ulit. At sa biyaya po ng Panginoon ay parang ibinabalik po ng Panginoon sa akin yung lahat ng nawala. At ngayon ay nakabili na rin po ako ng isang elf. Sa gitna ng kadilimang nilalakaran ni Marina noon, nasumpungan niya ang liwanag na gumabay sa kanya sa buhay. Kapag nakikita ko ito, naalala ko yung mga ginagawa nila. Pero ngayon, pag nakikita ko ito, naalala ko nung makilala ko sa Panginoon, siya lang po yung talagang kinakapitan ko ngayon.